Mahigit 22 milyong mag-aaral ang balik eskwela sa mga pampublikong paaralan ngayong pong araw. Pero sa ilang lugar, #walang pasok agad dahil po sa masamang panahon. Sa Ilocos Sur, katatapos lang linisin ang isang paaralan dahil sa bahang dulot ng bagyong Egay. Muli na naman itong binaha ngayong may bagyong Goring. Pero natuloy rin ang pasukan. May ulat on the spot si Ivy Hernando ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Ivy! Connie, Rafi, bago pasukan, dalawang magkasunod na bagyo ang puminsala sa eskwelahang ito ng Pantay Tamurong Elementary School ng Kawayan, Ilocos Sur. Matapos ang baha at makapal na putik na iniwan ng bagyong Egay sa Pantay Tamurong Elementary School ng Kawayan, Ilocos Sur na naging dahilan ng isang buwang paglilinis ng mga guro, muli itong binaha dahil sa bagyong Goring. Napasugod pa sa eskwelahan ang ilang guro sa kasagsagan ng ulan. Maisalba lang ang mga natirang gamit. Umabot kasi sa loob ng mga silid-aralan ang baha. Dala ng trauma, inakala ng mga guro na aabot ng hanggang dibdib ang baha. Naunang napagdesisyonan ng eskwelahan na mag-modular learning muna, pero binago at natuloy ang balik eskwela ngayong araw. Ang grade 5 na si Missy ang unang mag-aaral na pumasok sa eskwelahan. Nakasuot siya ng bota gaya ng tagubili ng principal. Masaya siya na nakapasok muli sa eskwelahan. Kasama sa pagpasok ng mga mag-aaral ang kanilang mga magulang na tumulong na sa paglilinis ng mga naiwang putik. Barado raw ang drainage canal sa labas ng eskwelahan kaya madaling mabaha kapag nakaranas ng malakas na ulan. Ayon sa principal, maaaring kanselahin ang klase kung magsusungit ang panahon. Narito ang pahayag ng estudyanteng si Missy at ng principal. Excited po ako na makita ko ulit yung mga friends at classmates ko. Sana mabigyan kami ng malibro kasi nabaon sa putik at nabaha. At sana bigyan nyo kami ng iba pang gamit at TV. Under observation kami sa week na ito. Kung hindi kakayanin ng school ground natin, talagang papauwiin yung mga bata. Magiging modular na lang. Rafi, kwento ng mga guro, limitado pa yung na-produce na mga modules dahil nanghiram lang sila ng mga printer. Dahil pagkatapos ng bagyong Egay, napinsala yung kanilang mga gamit gaya na lamang ng mga printer, ng mga TV na inabot ng baha at maging yung mga libro na natabunan ng putik. At hiling nga ng mga guro na sana'y mabigyan sila ng tulong o donasyon ng mga pangunahing gamit sa pagtuturo. Rafi, bago tayo umere kanina, nakaranas tayo ng malakas na pagulan at wala pang isang oras, higit isang dangkal na yung lalim ng tubig baha na umabot sa pathway patungo dun sa mga silid-aralan at maging dito sa covered court. Yan muna ang latest dito sa Kawayan, Ilocos Sur. Rafi? Sana nga marinig ng mga potential donors yung kanilang panawagan. Maraming salamat sa iyo, Ivy Hernando ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Sa Metro Manila naman, maayos ang naging pagsisimula ng klase sa ilang EMBO schools na nasa kalagitnaan po ng issue ng pagitan ng Makati City at Taguig. At may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, nagpapatuloy nga ang pag-iikot ni ASIC Francis Cesar Bringas, ang Field Operation Official ng DepEd sa 14 na EMBO schools na mula Makati ay nasa jurisdiction na ng Taguig base sa hatol ng Korte Suprema. Connie, nakapito na out of 14 schools ang naikot ni ASIC Bringas katapos lang natin sa Pitogo National High School at Elementary School kung saan nga ibinili ni ASIC Bringas sa mga guro na sa nagaganap na hidwaan sa pagitan ng dalawang LGU, huwag silang mag-take ng sides. Dahil ang side lamang daw ng mag-aaral ang dapat nilang panigan. Nasa daan na kami, Connie, at papunta naman kami ngayon sa West Rembo Elementary School. Sabi ni ASIC Bringas, maayos na nagsimula ang classes sa mga napuntahan niyang paaralan. Excited na ang mga bata na pumasok sa unang araw nga ng school year. Pakiusap ni Bringas na na-spare daw ang mga bata sa mga issue para makapag-focus sila sa pag-aaral. Tinataya na sa 40,000 na mag-aaral ang nasa 14 na EMBO schools na binibisita nga ngayon ng opisyal. Sa ngayon ay ang plantilla raw ng mga guro ng EMBO schools ay nasa Makati pa para nga sa nalalabing bahagi ng taon dahil bahagi ito ng budget sa fiscal year ng taong ito. Ganun din daw ang mga security at maintenance. Nabuo na rin daw, Connie, ang inventory team ng DepEd at inaasahang in 1 to 2 weeks ay may report na sila
Ang challenge daw ay pihadong ukol sa mga properties pero sa inventory, matutukoy kung sino nga ang nagmamayari ng school building at ng mga equipment. Ang mga school supplies na ibinibigay naman ng LGU ng Makati at Taguig, mas mainam daw na kung parehong tanggapin ng mga mag-aaral. Para sa pasukan, minabuti muna ng DepEd na sila ang pansamantalang mamahala sa 14 na public schools dito nga sa 10 EMBO barangays habang inaayos pa ng Makati at Taguig LGU ang kanilang transisyon. Sa pangkalahatan naman, Connie, sa NCR, maayos ang school opening at ayon nga kay Asik Pingas, walang untoward incident silang naitala. Nasa 22 million na enrollees sa basic education para sa school year 2023-2024. Pero mas mababa ito sa mahigit 28 million na naitala sa nagdaang school year, sabi ni Asik Pingas. Ongoing pa kasi ang enrollment at in 2 weeks para malalaman ang final na numero ng mga estudyante para sa school year na ito. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Kasabay po ng unang araw ng pasukan sa public schools, nagsagawa ang ilang guro at estudyante ng mga pampublikong paaralan ng tinatawag nilang Sunrise Protest sa Mendiola sa Maynila. Sigaw nila, taasan ang budget para sa edukasyon. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers, kulang pa rin ang mga classroom at upuan, pati na rin ang teaching and non-teaching personnel. Dagdag pa raw dito ang kulang na sahod para sa mga guro. Sabi naman ng League of Filipino Students, hindi curriculum change ang kailangan, kundi system change. Matapos ang protesta, pumasok na rin sila sa kanilang paaralan. Wala pang pahayag ang Department of Education. Nasa halos 759 billion pesos ang proposed budget ng DepEd para sa 2024, mas mataas ng 5% kaysa sa aprobadong budget ngayong taon. Sinalubong naman ng baha ang unang araw ng klase sa San Gabriel Elementary School sa Macabebe, Pampanga. Dahil dyan, gumawa ng makeshift na tulay ang volunteers para makatawid ang mga estudyante at magulang papunta sa kabilang building. Nangangamba naman ang ilang guro dahil hindi na raw ligtas magklase roon. Lumambot na raw kasi ang lupa dahil sa taunang pagbaha. Ilang taon ng problema ang pagbaha sa paaralan dahil nasa mababa silang lugar. Napalitan ng dismaya ang excitement ng mga guro at estudyante sa isang paaralan sa Bulacan. Kahit kasi tuloy ang klase, hindi po ito face-to-face matapos muling bahain ang kanila pong paaralan. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Halos nauwi umano sa wala ang anilay ilang linggong paglilinis ng mga guro ng Pascual Cruz Memorial Elementary School dito sa Kalumpit, Bulacan. Matapos bahain ang kanilang first day of classes, bunsod ng high tide. Entrada pa lang ng paaralan, lubog na kaya naging imposible para sa mga mag-aaral na makapasok sa mga silid-aralan. Kaya tanging mga guro na lamang ang nagpumilit makapasok sa loob para maihanda lang ang mga modules na i-distribute sa mga mag-aaral. Kaya hindi naman naging posible ang face-to-face. Tuloy pa rin naman ang first day of school ng mahigit 200 estudyante ng kanilang paaralan. Kung tutuusin ayon sa kanilang principal na si Mr. Daniel Mamangon, sanay na raw sila sa high tide. Pero sana raw ay tuloy ng mapataasan ang kanilang paaralan nang sa ganon ay kahit high tide ay makakapagklase pa rin sila. Ayon sa DepEd Bulacan, nakapila na raw ang request patungkol dito. Sa mga sandaling ito, Connie, ay natili naman maayos ang panahon. Sa katunayan, maaraw nga at umaasa sila na sa mga susunod na linggo ay makakapag face-to-face class na sila dito sa Pascual Cruz Memorial Elementary School dito sa Kalumpit, Bulacan. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.